ibang andaman, ano. Kasi ito, kita nyo, parang pag ganun-ganun siya, no. Itong isang parang andaman din, ayan. Ito yung variegated na parang halo lang naman siya. So, ayan. And natin, ito may roots na to, ayan, oh. Kita nyo. Meron na siyang, pero itong red yung ginagamit natin, ano. Yan. Daw-daw lang natin siya. Hello everyone! This is Sir Misunobi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kung nung nakaraan, succulents yung ating mga tinakil. Ngayong linggo na to, puro snake plants naman po tayo. Dahil ngayong araw na to, masaya ako dahil yung aking isang rare na uri ng snake plants, nanganak na, no? Medyo pricey din yung bili ko dito, pero sabi ko naman, pag ganitong mga pagkakataon na napaparami ko sila, talagang masaya yung puso ko, no? Siguro ganyan din kayo sa inyong mga precious na plants, mga alagang plants nyo, kapag talagang dumadami at nanganganak, nagkakabulaklak, nagkakasuloy, sumasaya kayo, no? At ngayong araw na to, ano kaya yung halaman na yan? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo, pang ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP. Nandito tayo sa aking variegated snake plants collections. Ano? Ito yung mga snake plants na mayroong mga halong dilaw, puti, no? At yung isa ko pong collection dyan, yung nabili ko before, yung tinatawag nilang snake plants na Sansevieria Andaman, yan po, nanganak na, no? Nung nakaraan, natakil ko po sa inyo na pinakita ko yung itsura, no? Dahil nakukonfuse ako dun sa aking mga Andaman na naririto kasi meron silang malapad na dahon, parang rosette yung iba, pero yung nabili ko parang medyo tusok-tusok, ano. And ayan, ngayon tingnan natin kasi yung isa sa mga tanim ko doon nanganak na, no. At ililipat natin yan yung araw na to at masayang-masaya ako dahil ito ay isa sa mga pricey plants collection ko. Tara, samahan nyo ako. And ayan, puntahan na natin yung ating sinasabi, no, itong aking andaman. Yan, kung naalala nyo, kinumpara natin to dun sa ating ibang andaman, ano, kasi ito, kita nyo, parang pag ganun-ganun siya, no, unlike nung mga andaman ko, ito, yan, kita nyo, ayan, nanganak na rin siya, ito yung green naman, pero tingnan nyo yung korte ng andaman na to, no, tapos meron pa ako ditong isang parang andaman din, ayan. Ito yung variegated na parang halo lang naman siya. Yan siya, no. Anyways, yun yung mga andaman. Tapos, nagulat ako dahil tama pala, no. Kaya pala andaman din yung tawag doon dahil nung nanganak po itong andaman ko na ito, ay ayan yung naging anak niya, no. Parang rosette na katulad, no. Pero, iniisip ko naman, baka pag laki-laki nito, maging ganito rin, ano. Yung parang meron pa sigsag na style, ano. Pero anyways, dahil ito ay malaki na rin, kunin natin yan at atin na pong gagawin niyang hiwalay, no, sa kanyang mother plants. Ang ganda ng kulay nitong andaman na to. Tingnan nyo, yung kanyang variegations is napakaganda, no. At yan, ang gagawin natin ngayon, dahil nga meron na siyang baby at malaki na rin ito, ihihiwalay ko na po siya, no. At para makabuo tayo ng panibagong plants. Yan. So ang ganda nung nabuo niya, no. Ang ganda nung kanyang mga dahon, ganda nung variegations. And yan, i-propagate muna natin, tapos pag-usapan natin yung ginawa kong pag-aalaga sa kanya, no. At simulan natin, kuha muna ako ng mga gamit. So ito na, simulan na natin. Ang gagawin lang naman natin is ikakat natin, ano. Kita nyo, ayan yung ating pinaka mother plant. Tapos, ikakat lang natin siya, no, sa kanyang nanay, ihiwalay natin. Hindi na kailangan i-uproot kasi pwede naman po na, yan, makuha siya, no. At dadahan-dahanin lang natin kasi ayaw na nating i-uproot to. Puputulin na lang natin sa pinaka puno niya, no.
So ayan, and natin, ito may roots na to, ayan oh. Kita nyo? Meron na siyang roots, no? So yan, iwanan natin yan kasi ito pwede nyo lagyan yung pinagputulan po ng mga pwedeng dietane, fungicide para hindi mabulok, or pwede rin naman po kayong maglagay ng cinnamon powder, no? Pwede rin po lagyan siya ng agua oxinada, no? Or yung H2O2 na tinatawag, hydrogen peroxide. At yun yung lalagyan natin. Teka, kukuha ko. So ito yung hydrogen peroxide natin, 10 volumes to, no? Yan yung ginagamit ko, kulay red. Meron yan yung blue, pero itong red yung ginagamit natin, ano? Yan, daw lang natin siya. Yan, pwede na yan ganyan para lang iwas fungus, no? Tapos lagyan din natin yung pinagputulan. So konti pa siguro. Yan, para lang safe. Pwede ito ibabad nyo rin ng oras, pero ako okay na sa akin yung ganito, yung nilalagyan siya ng ganyan. Parang gamot na rin yan doon sa pinakasugat niya. So ang kagandahan kasi pag nilagyan ng hydrogen peroxide ng ganito, mas mabilis siya mag-roots, no? Tas mas mabilis matuyo yung kanyang sugat. Ang gagawin natin, ito, ang gamit ko, MDP soil mix. Etong, yan, nakita nyo yung paso natin na yan, labubu pots yan. Clay pots siya, mabibili yan dito sa Mini Dino Park and Eco Garden, ano. Naka-sale po yung ganito namin. Pag gusto nyo, bagay na bagay po siya sa mga snake plants, ano, na mga ganito lang, maliliit lang. And pag gusto nyo, order kayo dyan. Tapos yung ginamit natin dito is potting mix na MDP soil mix. Kami rin po naghahalo nito para sa mga succulents po, ano, cactus, succulents, pero sa snake plants ko po, yan din yung ginagamit ko. So bawasan natin ng konti kasi masyadong punong-puno. Yan, at ang tatanim na natin yan. So itong pinaka roots niya, pwede naman niyang ganyan. Develop na yun. And ito pwede na to. Yan, ibabaon lang natin siyang ganyan, konti nasa paligid. At para yan, maitanim natin. So tingnan nyo, diba ang ganda? Yung kabilang gilid pa, lagyan natin. Yan. And ayan na po yung ating snake plants na andaman, yung ating baby na andaman. And ayan na po, kita nyo yung ating andaman, meron na po siyang baby na nabuo at naitanim na po natin. So yan, lagay na po natin siya dun sa ating mga kasamang mga naparami natin. Pwede na natin siya isama, tapos discuss natin kung paano ko ito inalagaan, okay? So eto na, sinama ko na po dito sa ating mga naparami na mga collections. At yan, dyan na siya lalaki, no? Actually, natutuwa ako kasi kakaiba naman to, no? Parang ang dami na nating mga no, variegated, ano, na snake na, at lalo pa silang dumarami. Sa susunod, mga care tips naman at yung mga common problems na nakikita natin dito sa mga snake plants natin, yung itatakal natin. Pero pag-usapan natin tong andaman, ano, kasi tawa lang ako at after ilang months na pag-aalaga sa kanya, ayan, nagkaroon na siya ng baby. So paano nga ba natin inalagaan to? Unang-una po, ang ginamit nating lupa is fast draining soil, ano, na pag tinignan nyo po, talagang buhaghag yan. Marami siyang mga parang pamis, no, na halo. Yung MDP soil mix, yan yung ginagamit ko sa kanila para fast draining. Kasi dito sa amin, pag umulan, saksakan ng tuloy-tuloy, no, kapag tag-ulan. Pag tag-araw naman, madalang pumatak ulan. At pag nagdilig ka, dapat mabilis yan, mag-drain yung iyong paso o matuyo, ano. At kasi sa totoo lang, yan yung pinaka common problems, yung pagka-root rot, no, pagkabulok ng ugat na nagiging sanhi para mamatay yung halaman. At kapag hindi rin natutuyo lagi yung lupa, yan rin yung pinagmumulan ng fungus naman, na yan talagang pangit sa halaman, ano.
at nakakasira ng dahon, nakapaglambot, nagtutubig-tubig, no? At yan, sa araw naman, maganda po yung araw dito kasi morning sun yung natatanggap nitong ating mga snake plants dito, no? Yun, bigyan nyo lang sila ng enough na sunlight, lalo na kapag variegated, ano, para maganda yung kulay ng inyong mga variegated na plants, no? Yung mga may dilaw-dilaw dyan na kulay. And sa pataba, napaka-seldom kong gumamit dahil pag mataba yung lupa ko, okay na yan. Pero minsan, naglalagay tayo ng slow release fertilizers tulad ng Osmocote, Nutricote, pero hindi naman necessary yan na kailangan, ano, as long as na bibigyan mo yung enough na sunlight tsaka water, okay na po yan, ano. Every year pwede mong palitan yung lupa mo kung sa tingin mo wala nang sustansya, kasi ako ganyan 6 months to 1 year nagpapalit tayo ng lupa. So yan lang naman para dumami at gumanda yung snake plants nyo. Kapag yung roots po kasi ng snake plants talagang medyo nagmamature na, tumutubo na yung mga suloy, ano. At yun yung importante dyan, yung mapanatiling malusog yung inyong plants para magsuloy siya. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung ating andaman na Sansevieria, no? Yung snake plants na yan na napakaganda at medyo rare, ano. Yan, kung meron kayo nyan at hindi nyo alam yung ID niya, identifications, kung paano siya alagaan, ganyan lang po, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag nagkaroon kayo ng iba't ibang klase ng snake plants, ang dami-dami yung matututunan sa pag-alaga, ang daming mga nangyayari na kakaiba na minsan magugulat kayo, no? Kaya sobrang gandang alagaan itong mga snake plants at yung mga varieties niya. And ayan ang video natin. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na ba nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo po Hermes Sunao or Mini Dino Park na Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!